Sa eksenang ito, ang lugar ay sa computer shop kung saan magkakasama ang tatlong magkakaibigan, Hyukjin, Jaehyung, at Yongchan. Mukhang medyo inis si Hyukjin at tinatanong kung bakit hindi pa naghahanda si Jaehyung. Nagsorry si Jaehyung at pinaliwanag na binabasa niya ang isang artikulo tungkol kay Cha Seoha. Na-curious pareho sina Yongchan at Hyukjin. Ipinabatid ni Jaehyung na si Cha Seoha ay ang pangunahing karakter sa isang bagong webtoon drama. Sa puntong ito, sinabi ni Hyukjin na nakita niya si Cha Seoha sa personal kamakailan lang at napakaganda nito. Nagulat at naging interesado si Jaehyung at tinanong si Hyukjin para tiyakin na talagang nakita niya ito sa personal. Sinabi ni Hyukjin na nagtrabaho siya bilang part-time sa isang advertising company kung saan nagtatrabaho ang kanyang pinsan at nandoon din si Cha Seoha para sa isang commercial. Excited si Jaehyung at sinabi niyang tagahanga siya ni Cha Seoha mula pa noong simula ng kanyang career. Impressed si Yongchan at binanggit niyang kung ganun ay 8 taon na siyang tagahanga at tinawag pa siyang masugid na tagahanga nito. Nagtanong din si Yongchan kung ano itsura ni Cha Seoha sa personal. Sagot ni Hyukjin, mas maganda si Cha Seoha sa personal at nagbigay siya ng nagniningning na muka para ipahiwatig na tunay siyang na-impress. At namangha sina Jaehyung at Yongchan sa kwento ni Hyukjin tungkol sa pagkikita nila ni Cha Seoha at nagpakita rin sila ng mga mukhang kinang na kinang. Biglang nagtanong si Jaehyung kung kailangan ng pinsan ni Hyukjin ng mga part-timer, malinaw na interesado sa pagkakataon na baka makita niya si Cha Seoha. Paglipat ng eksena, naroroon si Cha Seoha sa studio at nalaman niyang may dadating na bodyguard para sa kanya. Kumpirmado ito ng kanyang manager, sabay sabing galing ang bodyguard sa SW Group. Tinanong ni Cha Seoha kung bakit kailangan pa ng dagdag na bodyguard dahil mayroon na siyang bodyguard na ibinigay ng kanyang kumpanya. Pinaliwanag ng kanyang manager na kahit tinanggihan nila ang alok mula sa SW noong una, tinanggap na lang nila ito dahil sa mga pangamba na bunga ng isang kamakailang insidente. Dagdag pa ng isang bodyguard, trainee pa lang naman daw ang bagong tao kaya hindi na dapat mag-alala si Cha Seoha. Nagulat si Cha Seoha nang malaman na ang bagong bodyguard ay nasa training pa lamang. Lumipat ang focus sa mga staff nang pumasok ang isang tao at napalingon ang lahat sa kanya. Samantala sinabi ng kasalukuyang bodyguard na nagpadala ang SW ng baguhang bodyguard para magkaroon ng karanasan, pinangako niyang aasikasuhin ito para hindi ito maging abala. Pinasalamatan siya ng manager at humingi ng paumanhin para sa anumang abala na maaaring idulot nito. Mabilis na sinabi ni Cha Seoha na walang dapat ihingi ng paumanhin ang kanyang manager na nagpapahiwatig na ang kanyang hindi pagkakomportable ay dahil sa desisyon ng SW na magpadala ng bagong, walang karanasang bodyguard. Bigla ang dumating si Yuijin, ang bagong bodyguard mula sa SW. Kumakatok siya sa pinto na binuksan ng isang kasalukuyang gwardiya at ipinakilala ang sarili na galing siya sa SW. At medyo nagulat ang manager, iniisip na baka siya ay isang sikat o modelo dahil sa kanyang kagwapuhan. Ang kasalukuyang bodyguard ay nagulat din, iniisip na batang-bata pa lang si Yuijin na nagpapakita ng level ng pag-aalinlangan tungkol sa kanyang kakayahan. Magalang na hiningi ni Yuijin ang pahintulot na pumasok na sinagot ng manager ng o. Pagkapasok ni Yuijin, pati na si Cha Seoha ay nagulat sa kanyang itsura, mahirap paniwalaan na may itsurang katulad niya ay isang bodyguard. Opisyal na ipinakilala ni Yuijin ang kanyang sarili at sinabing siya na ang magiging tagapagbantay kay Cha Seoha mula ngayon. Kinilala ito ni Cha Seoha at sinabing asahan niya ang kanyang pag-aalaga. Samantala si Yuijin ay sinusuri ang paligid ng pansamantalang waiting room ni Cha Seoha. Kitang-kita ang kanyang profesionalismo kahit mukha siyang bata. Si Cha Seoha naman ay may pag-aalinlangan, iniisip na baka isa lang si Yuijin sa mga gustong sumikat kaya ipinadala doon, hindi isang totoong bodyguard. Itinutok ni Yuijin ang usapan sa mga detalye ng stalking incidents, tinatanong kung kamakailan lang ba ito nangyari. Sinabi ni Cha Seoha na matagal na itong problema at lalo pang lumalala kamakailan. Dagdag pa niya, kasama na ito sa trabaho niya bilang artista pero hindi niya alam kung bakit kailangan pang makialam ng SW. Sa huli, tinanong niya ang edad ni Yuijin dahil sa kanyang batang itsura. At naalala ni Yuijin ang payo ng kanyang team leader na huwag sabihin ang kanyang edad dahil baka hindi siya paniwalaan dahil sa kanyang kabataan. Kapag tinanong siya ni Cha Seoha tungkol sa kanyang edad, ang kanyang isagot ay, hindi ito pwedeng sabihin na nag-iwan ng pagtataka kay Cha Seoha.
Samantala iminungkahi ng kasalukuyang bodyguard ni Cha Seoha kay Eugene na mag-usap sila sa labas at pinangunahan ng dalawa ang paglabas ng kwarto. Tinanong ng bodyguard ang tungkol sa background ni Eugene, partikular na kung siya ba ay isang trainee bodyguard mula sa SW, kung saan kinumpirma ito ni Eugene. Si Mr. Kim Chil-yong, ang kasalukuyang bodyguard ni Cha Seoha, sinabihan niya si Eugene na manatili na lamang sa isang tabi at magbantay, na para bang hindi niya itinuturing na seryoso, kahit paano ay may kakayahan si Eugene sa trabahong ito. Parang nagtataka si Mr. Kim kung bakit kinuha ng isang kumpanya tulad ng SW ang isang bata tulad ni Eugene para sa ganitong seryosong trabaho. Binigyang diin niya na hindi madali ang tungkulin ng isang bodyguard, at nagpahiwatig na iba ang totoong sitwasyon sa mga trainings. Sa kabila ng hindi magandang tono ni Mr. Kim, nananatiling kumpusedo si Eugene, at tinanong ang bodyguard kung ito ba'y si Mr. Kim Chil-yong mula sa Hyungjae Security Company. At sa di pagpansin ni Eugene sa paliwanag nito, sinunggaban ni Mr. Kim si Eugene sa kanyang kwelyo at naging lantaran ang kanyang galit. Binalaan niya si Eugene na huwag siyang baliwalain at sundin ang kanyang mga sinasabi kung ayaw nitong masaktan. Pagkatapos nito, itinulak niya si Eugene at sinabihang istorbo sa kanyang trabaho. Tahimik lang si Eugene habang hawak-hawak ang dati niyang injury sa tagiliran pagkatapos itulak ni Mr. Kim, ang veteranong bodyguard. Lumitaw si Cha Seoha at nagpakita ng pag-aalala kay Eugene. Tinanong niya kung okay lang ba siya, at sinagot ni Eugene na okay siya. Humingi ng paumanhin si Cha Seoha dahil sa asal ni Mr. Kim na siyang bodyguard na inupahan ng kanyang kumpanya. Sinabi niya rin na sinabi niya sa kanyang kumpanya na hindi siya nangangailangan ng bodyguard. Tahimik lang si Eugene habang nakikinig kay Cha Seoha na nagtanong sa kanya kung estudyante ba siya. Tumugon muli si Eugene nang ito ay sikreto. Sa puntong ito, lumabas ang manager at sinabi kay Cha Seoha na malapit nang magsimula ang pag-film. Sinagot ito ni Cha Seoha at handa nang umalis. Pinayuhan niya si Eugene na okay lang ang lahat at huwag masyadong mag-alala. Tinitigan lang siya ni Eugene habang umaalis, tahimik at komposto pero maliwanag na naapektuhan sa kanilang maikling interaksyon. Sa eksenang ito, makikita natin si Annie na nag-iisip kung nakarating na kaya nang walang problema si Eugene sa kanyang trabaho. Kinumpirma ng sariling bodyguard ni Annie na nag-report na para sa trabaho si Eugene sa studio kung saan nag-film si Cha Seoha. Kitang-kita na nababahala si Annie, binanggit pa niya na may sugat pa din si Eugene na pinapagaling. Sinubukan ng kanyang bodyguard na pag-aanin ang kanyang loob, sinasabing karaniwan lang ang problema sa stalking sa mga sikat na tao at na may sarili ng bodyguard si Cha Seoha mula sa kanyang agency. Kaya sa pananaw ng bodyguard, hindi na masyadong magiging abala si Eugene at dapat ay okay lang siya. At sinabi ni Annie na sinadya niyang ilagay si Eugene sa madaling trabaho dahil sa kanyang mga pinsala. Nangangalahating nagbibiro siya na baka mahanap pa ni Eugene na masyadong boring ang trabaho. Sa kabilang dako, iniisip ng kanyang bodyguard na hindi tipo ni Eugene ang magreklamo sa kakulangan ng trabaho, kaya sinabi ni Annie na nakakaginhawa marinig ito kung ganun. At sa paglipat ng eksena pabalik sa studio kung saan naroroon si Cha Seoha. Ang pansin ay sandaling napunta sa kasalukuyang bodyguard ni Cha Seoha na nakikita ang palihim na tinitingnan si Eugene. Kinokonfronta ng bodyguard si Eugene dahil hindi ito nasa kanyang pwesto at inaakusahan siyang hindi seryoso sa trabaho. Sagot ni Eugene, nagsusurvey siya ng area na lalo pang nagpagalit sa bodyguard. Samantala pagkatapos ng shoot ni Cha Seoha at kumuha ng tubig, may biglaang pahayag si Eugene na walang lalabas. Ito'y nagdulot ng gulat sa lahat ng mga tao na naroroon. Si Eugene inanunsyo na darating na ang pulisya at lahat ay kakailanganing imbestigahan. Lantad na naguluhan, tinanong ni Cha Seoha kung ano ang nangyayari. Nilabas ni Eugene ang isang maliit na kamera, sabay sabing ito'y natagpuan sa waiting room ni Cha Seoha. Nagulat ang lahat sa revelasyon. Umapaw ang bulungan at usap-usapan sa kwarto, habang napagtanto ng lahat ang bigat ng sitwasyon. May nakatagong kamera na nagmamasid kay Cha Seoha sa kanyang sariling waiting room. Inilantad ni Eugene na tiningnan na niya ang CCTV pero hindi niya malaman kung sino ang naglagay ng mini camera dahil walang CCTV sa entrance ng waiting room. Galit na tinanong siya ng bodyguard kung bakit hindi agad ito ipinaalam.
Paliwanag ni Eugene, hinihintay niya ang tamang oras para ibunyag ang tungkol sa kamera para hindi makaabala kay Cha Seoha sa trabaho niya. Dagdag pa niya, walang sumusubok kunin ang kamera at wala ring umalis sa building, kaya maaring nasa loob pa rin ang may sala. Ramdam ang galit ng bodyguard at iniisip niyang sinisiraan siya ni Eugene. Tumindi ang tensyon nang subukang kunin ng bodyguard ang mini camera kay Eugene. Pumalag si Eugene, kaya nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Tinanong ng bodyguard ang motibo ni Eugene, na sinagot naman niya na mas mainam na ang manager ang humawak ng kamera. Medyo naguguluhan at nag-aalinlangan, pumayag na rin ang manager na hayaang kunin ng bodyguard ang responsibilidad. Agad na kinuha ng bodyguard ang kamera kay Eugene, kaya lahat ng tao sa lugar ay na-shock at naging hindi komportable, hindi alam ang mangyayari sa susunod. At sinabihan ng bodyguard si Eugene para sa pribadong usapan sa labas. Kinonfronta ng bodyguard si Eugene dahil hindi ito agad nagbigay alam sa kanya nang matuklasan ang mini camera. Sagot ni Eugene, bakit niya kailangan mag-report sa bodyguard, lalo na't sinabi ng bodyguard na na-check na niya ang waiting room. Nagulat ang bodyguard at tinanong kung alam na ba ni Eugene ang tungkol sa camera noong tinanong niya ito sa bodyguard at sinabi ni Eugene na oo. Frustrado, sinabihan ng bodyguard si Eugene na dapat siyang sumunod sa utos ng mga nakatataas sa kanya. Pero matapang na sinabi ni Eugene na hindi siya under ng bodyguard, na nagdala ng mas malaking tensyon sa kanilang dalawa. Nangyari ang rurok ng eksena ng subukang saktan ng bodyguard si Eugene dahil sa frustrasyon. Pero madali lang na-block ni Eugene ang pag-atake. At pinigilan ni Eugene ang eskalasyon ng sitwasyon sa pamamagitan ng pag-suggest na hindi ito makikinabang sa kanilang dalawa. Ang bodyguard, na patuloy na inis, ay nagsabi na matapang lang si Eugene dahil sa tingin niya ay may suporta siya mula sa SW Group. Sinabi ng bodyguard na kung wala ang suporta ng SW, bubugbugin niya si Eugene sa oras na iyon. Pagkatapos, umalis ang bodyguard na hindi na pinatindi pa ang sitwasyon. Lumipat ang eksena kay Cha Seoha at sa kanyang manager habang pauwi sa kotse. Pinag-uusapan nila ang hindi pa nare-resolbang issue tungkol sa nakatagong kamera. Tinanong ni Cha Seoha kung bakit wala pang natutukoy na taong naglagay nito. Inaasahan ng kanyang manager na may isinasagawang investigasyon at malalaman nila ang sagot sa lalong madaling panahon. Ipinahayag ni Cha Seoha ang kanyang pag-aalala na baka isipin ng mga tao na overreacting sila tungkol sa sitwasyon ng kamera. Tiniyak siya ng kanyang bodyguard na sila rin ay magkakaroon ng hiwalay na investigasyon at sinabing huwag masyadong mag-alala. Samantala dumating na sila sa bahay ni Cha Seoha at pinayuhan siya ng kanyang manager na maging maingat at magpahinga habang umaalis siya sa kotse. Inalok ng manager na ihatid si Eugene sa pinakamalapit na istasyon, ngunit tumanggi si Eugene at sinabing kaya niyang mag-isa. At kinausap din ng manager ang bodyguard para sa magalang na pagpapaalam. Gayunpaman, hindi pinansin ng bodyguard ang manager at agad na umalis. Samantala si Eugene ay pinili munang magmasid sa labas ng bahay ni Cha Seoha bago siya umuwi. Habang ginagawa niya ito, napansin niya na palihim na lumalabas si Cha Seoha. Tinanong ni Cha Seoha si Eugene kung bakit hindi pa ito umuwi, at sinagot ni Eugene na tinitingnan lang niya ang paligid. Sinabi ni Cha Seoha kay Eugene na pwede na siyang umuwi, at nabanggit niya na plano niyang pumunta sa malapit na tindahan. Tinanong niya kung pwede ba siyang gawin ito, lalo na't may mga pangyayari. Siniguro siya ni Eugene na pwede siyang gawin ang anumang gusto niya, dahil trabaho ni Eugene na siguruhing makakagawa siya ng gusto niya at babantayan siya. Dahil dito, napasaya si Cha Seoha. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa tindahan kung saan makikita si Cha Seoha at Eugene na kumakain magkasama. Ibinahagi ni Cha Seoha ang stress at mga limitasyon ng kanyang buhay sa industriya ng entertainment. Sinabi niyang wala siyang kalayaan kahit sa paglalakad-lakad lang sa kanyang bahay dahil sa busy schedule at wala din siyang mga kaibigan. Pagkatapos ay tinanong niya si Eugene kung ano ang ginagawa nito pag may free time siya. Sinagot siya ni Eugene na minsan ay pumupunta siya sa computer shop kasama ang mga kaibigan niya pagkatapos ng klase. At bigla nagulat si Cha Seoha at napaisip, parang high schooler ang dating ni Eugene kung ano ang sinagot niya dito. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kina Yeonchan, Jaehyung, at Hyukjin na makikitang sobrang nagulat. At pinapakita sa eksena na si Eugene ay kasama ni Cha Seoha na kumakaway sa kanila habang magkasama. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po.
Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.